Magandang araw mga idolo. Kinagabihan ay tinignan niya ang kanyang status window. Napapaisip siya na ang paglakas ng iba niyang stat ay kasabay naman nito ang pagtaas ng kanyang demonic energy. Ang strength, dexterity, at stamina ay magagamit pa rin niya. Ngunit kahit ipagsama ang mga stat ay hindi pa rin ito mapapantayan ang demonic energy. Hindi rin daw niya kailangan ng intelligence at wisdom stat sapagkat hindi naman niya ito magagamit dahil 0 ang kanyang magic. Base sa kanyang narinig na kapag nabuksan na daw ng player ang kanyang second awakening ay tataas ng malakas ang nakuhang special ability. Ngunit sa sitwasyon niya ay hindi pa rin ganun kabilis ang pagtaas ng kanyang demonic energy samantala ang iba niyang stat ay patuloy pa rin sa pagtaas. Napaisip siya na baka mabagal ang pagtaas ng kanyang demonic energy ay dahil na rin sa bigay nitong lakas. Dahil may kakayahan daw siya na talunin ang mga matataas na level na player. Kaya naman napaisip siya na kapag mataas ang level ay mas mahirap na pataasin ang stat. Ngunit ayos lang daw sapagkat kapag magpatuloy ang kanyang ginagawa ay mabubuksan na niya ang kanyang fifth awakening. Sa kanyang pag-iisip ay sinabi niya na kailangan makita niya si Kang Taeso at Han Solo. Kinaumagahan sa East Ancient Gate ay nagkita-kita sila gaya ng pinag-usapan. Ang kanyang kasama ay si Han Solo. Si Kang Taeso naman ay kasama ang napili niyang party member. Ang lalaki ay si Kim Sehun at ang batang babae raw sa kanyang tabi ay si Choi Yun-bi. Sa sinabi ni Kang Taeso ay nagalit si Choi Yun-bi at sinabi na si Kang Taeso ay parang matanda na sa 40 years old. Nang marinig niya ito ay biglang nawala ang kanyang sigla habang si Choi Yun-bi ay nakilala si Oh Kang-woo base sa kwento ni Kang Taeso. Nang makita niya si Han Solo ay labis ang kanyang saya sapagkat napakaganda daw ni Han Solo. Nagpakilala naman ng maayos si Kim Sehun at sinabi na siya ay level 12. Ang kanyang second awakening ay A rank at siya raw ay warrior class. Si Choi Yun-bi naman ay isang mage na mayroong B rank special ability. Habang si Kang Taeso ay nalulungkot sa sinabi ni Choi Yun-bi ay sinabi naman ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan na si Kim Sehun ay may talento sapagkat sa second awakening ay nakakuha agad ng A rank special ability. Tinanong ni Kang Taeso si Oh Kang-woo kung ayos na ba ang dalawa niyang napili. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na ayos na sabay na sinabi sa sarili na ang dalawa ay walang masamang intensyon hindi katulad ng miyembro ng Andres Guild. Napangiti si Kang Taeso at sinabi na magaling daw siya sa pagpili ng taong makakasama. Kaya naman pinaalala niya kay Kang Taeso ang nangyari sa kanila sa gate nang makasama niya ang miyembro ng Andres Guild. Sinagot naman ito ni Kang Taeso ng masayang ngiti sapagkat dahil sa pangyayari ay nagkakilala sila. Sa kanyang sinabi ay hindi naman natuwa si Oh Kang-woo kaya naman iniba niya na lang ang usapan at napatanong kung ano ang masasabi ni Oh Kang-woo sa kanilang party. Hindi na masama wika ni Oh Kang-woo sapagkat meron daw silang tank at long-range dealers at isang healer na may kakayahang mag-heal at buff sa parehong oras. Ang party ay binubuo ng A-rank special ability kasama ang dalawang B-rank. Sinabi ni Oh Kang-woo na sa ngayon daw ay sasama siya sa party sapagkat aalamin niya raw ang kanilang pagkakamali para maayos niya agad. Kaya naman sinabi niya na pumasok na sila sa gate. Dagdag pa niya na tutulong lang siya kapag may masamang mangyayari. Habang papalapit sa gate ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang sarili na wala daw siyang plano na tulungan sila kung hindi naman kailangan sapagkat magiging sagabal daw ito sa paglakas ng party. Pagpasok nila sa gate ay bumungad sa kanila ang trolls. Nang papalapit ay hinarang ito ni Kang Taeso na naging dahilan ng malakas na pagtilapon. At habang nakahiga ay ginamit ni Choi Yun-bi ang lighting shock. Pagkatapos ay tinawag niya si Kang Taeso para maging depensa sa likod. Gamit ang kanyang shield ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. At si Han Solo naman ay ginamit ang Spirit of Light kay Kang Taeso at sabay na ginamit ang Archer mula sa malayo. Si Kim Sehun naman ay sumugod sa maraming troll at pinakita ang kanyang lakas. Pagkatapos ng laban ay tinanong ni Kang Taeso si Kim Sehun kung nagsanay ba siya ng kendo bago siya maging player. Sumagot naman ito na ang kendo ay hobby niya. Si Oh Kang-woo naman ay nasa taas ng puno at tinanong ni Kang Taeso ang opinyon niya. Bumaba si Oh Kang-woo sabay na sinabi na meron daw silang dapat ayusin.
Ang una ay si Kang Taeso. Magaling daw ito pagdating sa pagpukaw ng atensyon ng mga trolls, ngunit ang problema ay ginagawa niya ang lahat sa abot ng kanyang lakas. Sa paraan na ginagawa ni Kang Taeso ay mabilis siyang mawawala ng lakas, kaya naman kapag dumating na ang boss monster ay ubos na ang kanyang lakas. Kaya kung maaari ay mag-focus na lang daw siya sa pagtanggap ng atake sabay na itulak ito. Ang sunod naman ay si Han Solo. Magandang desisyon raw ang pagbigay ng buff kay Kang Taeso, ngunit hindi niya na raw kailangan pa gumamit ng skill para pumatay ng kalaban sapagkat mas mapapansin daw siya ng kalaban. Sa kanyang sinabi ay nalungkot si Han Solo. Ngunit ayos lang yon sapagkat maayos naman daw ang lahat. Si Choi Yun-bi naman ay gumamit ng skill na may mataas na firepower sa mga nakahigang trolls. Ngunit dahil sa kanyang ginawa ay hindi na niya napansin ang kalaban sa kanyang likuran. Maaari naman na gumamit ng mahinang skill sa mga nakahigang monster para hindi raw siya madaling mapagod. Sapagkat si Choi Yun-bi ay sub-dealer at si Kim Sehun naman ang main dealer. Si Kim Sehun ay maayos ang mga galaw kaya naman ipagpatuloy lang daw ang kanyang ginagawa. Namangha si Oh Kang-woo sa galing na pinakita ni Kim Sehun, sabay na sinabi sa sarili na si Kim Sehun ay isang genius. Sinabi ni Oh Kang-woo na magpapatuloy pa sila sa paghahunt. Sa mga sumunod nilang laban ay maganda ang kanilang pinapakitang samahan. Kahit na madami ang kalaban ay nagagawa pa rin nilang matalo ng mabilis. Sa pinapakitang laban ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan na kung magpapatuloy pa ang kanilang ginagawa ay hindi tatagal ay makakapasok na ang party sa C-Rank Gate. Habang nasa taas ng puno ay pumukaw sa kanyang pansin ang monster na tumatakbo ng mabilis. Ang galit daw na monster, wika ni Oh Kang-woo, ay tinatawag na Demon Wolf. Isa itong demonic monster na matatagpuan sa impyerno. Ang Demon Wolf ay sumugod papunta kay Kang Taeso. Sa kabutihang palad ay inatake ng mabilis ni Kim Sehun. Nagpalabas siya ng malakas na enerhiya at sa isang iglap lang ay nasugatan ng malakas ang Demon Wolf. Ang hindi niya alam ay hindi pa yun sapat, kaya naman tinanggap niya ang malakas na tira. Nang papalapit ang Demon Wolf para tapusin si Kim Sehun ay ginamit ni Oh Kang-woo ang Power of Thousand. At sa isang tira lang ay naging dahilan ng malakas na pagbiyak ng lupa. Sa nasaksihan ni Kim Sehun ay labis siyang namangha. Matapos niyang patayin ang Demon Wolf ay sinabi ng system na napatay daw niya ang D-Rank Cracks Fragment, kaya naman nadagdagan ng isang bilang ang kanyang level. Nagpasalamat naman si Kim Sehun habang ang kasamahan ay labis ang pag-aalala. Namangha si Kang Taeso sa ginawa ni Oh Kang-woo dahil sa isang tira lang ay agad na natalo ang kalaban. Dagdag pa niya na nakakamangha din raw ang ginawa ni Kim Sehun. Napaisip naman si Oh Kang-woo na si Kim Sehun ay kayang makipaglaban sa demonic monster kahit na ito ay second awakening pa lang. Dagdag pa niya na sobrang imposible daw ng kanyang ginawa at kahit na siya ay may talento ay hindi pa rin daw ito sapat para makipagsabayan sa Demon Wolf. Dahil hirap makapaglakad dahil sa pinsala ay inalalayan niya ito. At gamit ang kanan niyang kamay ay ginamit niya ang omniscient power. Mula sa katawan ay dumadaloy ang omniscient power. At gamit ang omniscient power ay unti-unti niyang nakikita ang system ni Kim Sehun. Nang makita niya ang system ay hindi siya makapaniwala. Ang first awakening ni Kim Sehun ay tinatawag na Descendant of the Martial Arts God na SSS rank. Sa baba ng system ay mapapansin din ang nakasulat na si Kim Sehun daw ang nakatadhana para protektahan ang buong mundo. Sa kanyang natuklasan ay sinabi ni Oh Kang-woo sa kanyang isipan na si Kim Sehun ang bida sa kwento. Dahil kay Kim Sehun ay baka raw maging sagabal ito sa kanya. Ngunit hindi niya daw papakawalan si Kim Sehun gaya ng ginawa ni Cha Yeon-jo, ay mas mabuti daw na gumawa ng mabuting ugnayan na isa't isa at suportahan ito. Ngunit hindi niya pa daw lubos na kilala si Kim Sehun at baka ay maging kalaban pa niya ito sa huli. Habang iniisip ang ginawa ni Kim Sehun kanina ay sinabi niya sa kanyang sarili na ito ay mabuting tao sapagkat kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang kasamahan. Dahil walang nakakaalam sa kanyang natuklasan ay nakaisip na siya ng magandang plano. Sa malalim niya na pag-iisip ay tinanong siya ni Han Solo kung ayos lang ba siya. Sumagot naman si Oh Kang-woo na ayos lang siya.
Habang ang mga kasamahan naman ay labis ang pagtataka sapagkat hindi raw nila alam kung anong halimaw ang kanilang nakalaban. Tinanong ni Oh Kang-woo si Kim Sehon kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Kim Sehon na kung hindi dahil kay Oh Kang-woo ay baka raw patay na siya kaya naman lubos siyang nagpapasalamat. Dagdag pa niya na base sa sinabi ni Kang Tae-soo ay sobrang lakas daw talaga ni Oh Kang-woo. Ang dalawa ay nagpakita ng pasasalamat at si Kang Tae-soo ay sinabi na wala pa daw siyang nakikitang kasing lakas ni Oh Kang-woo. Dagdag pa ni Kang Tae-soo na sobrang lakas din ni Kim Sehon kaya naman tinanong niya ito kung bakit hindi pa siya sumasali sa guild. Sinabi din niya na ang Mir Guild ay tumatanggap ng bagong player. Ngunit sinabi ni Kim Sehon na sa ngayon ay wala daw siyang plano na sumali sa guild lalo na sa Mir Guild. Sa ngayon ay lalabas na tayo sa gate para magpahinga, wika ni Oh Kang-woo. Sinabi naman ni Kim Sehon na ayos lang siya at kaya niya pang lumaban. Huwag mong abusuhin ang iyong katawan, wika niya, sapagkat maaari naman daw silang pumasok sa gate bukas. Nang marinig ito ni Kang Tae-soo ay tinanong niya si Oh Kang-woo kung sasama ba siya sa paghunt bukas. Sinabi ni Oh Kang-woo na hindi na siya sasama at alalahanin ang mga tinuro niya. Paglabas nila sa gate ay sinabihan niya si Han Solo na mayroon siyang importanteng gagawin. Kaya naman wag na daw siyang hintayin at mauna na siya kumain. Sinagot naman ito ni Han Solo ng masayang ngiti at sinabi na mag-ingat siya. Nagpaalam na si Han Solo habang si Oh Kang-woo ay sinabi sa sarili na gustuhin man daw niya na makasama si Han Solo sa pagkain ay wala siyang magagawa. Pag-alis ni Han Solo ay sisimulan na niya ang plano. Sa isang sulok ay makikita si Kim Sehon. Nilapitan niya ito at sinabi na may importante siyang sasabihin kaya naman pupunta daw sila sa tahimik na lugar. Makikita ang dalawa na pumasok sa madilim na sulok. Tinanong niya si Oh Kang-woo kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit ang sumagot ay ang malakas na kamao ni Oh Kang-woo. Sa lakas ng suntok ay naging dahilan ng kanyang pagtilapon. Tinanong niya si Oh Kang-woo kung bakit niya ito ginagawa. Pagkatapos niyang magsalita ay tinanggap niya ang malakas na tuhod sa tiyan. Habang nakahiga ay sinabi ni Oh Kang-woo na lalakas pa si Kim Sehon, mas malakas pa sa lahat ng players, kaya naman gusto niya itong maging kasamahan. Kung yan ang gusto mo ay bakit mo pa ito ginagawa, wika ni Kim Sehon. Pagkatapos niyang magsalita ay pinasok ni Oh Kang-woo ang kanyang kamay sa dibdib ni Kim Sehon. Ginamit niya ang power of subordination. Gamit ang power of subordination ay hinawakan niya ang puso ni Kim Sehon. Sinabi niya na pagmulat ng mata ay hindi niya maaalala ang mga kaganapan at ang puso ay biglang nag-iba ng anyo. Habang nanginginig sa sakit ay sinabi ni Oh Kang-woo na magiging malakas si Kim Sehon kasama si Kang Tae-soo at Han Solo at magiging pinakamalakas na party sa lahat. Pagkatapos niyang gamitin ang power of subordination ay makakagamit daw si Kim Sehon ng kaunting kapangyarihan mula kay Oh Kang-woo. Sinabi niya na magiging mabuti silang magkasama. Pagmulat ng kanyang mata ay labis ang kanyang pagtataka. Base sa kanyang pagkakatanda ay naghihintay siya sa bus. Pagtingin niya sa kanyang cellphone ay 1 oras na ang nakalipas nang maghintay siya sa bus. Pagkatapos nun ay wala na siyang maalala pa. Sa kanyang pag-iisip ay sinabi sa sarili na ang dahilan ay ang natamo niyang pinsala sa huli niyang laban. Labis ang kanyang galit sapagkat sobrang hina niya pa. Kailangan niya daw lumakas pa para makapaghiganti sa Vice Guild Master ng Mir Guild na si Kim Young-hoon. Sa kanyang galit ay makikita sa pader ang pinsala. Sinabi sa sarili na kailangan niya patayin ang hangal na si Kim Young-hoon.